Kamusta ka-basketball Juan Gonzalez ng Philadelphia, USA at kay Along Ingente ng Oman? This is iSport Zone. Mga ka-basketball, update tayo ngayon doon sa Anthony Davis trade na kamakailan lamang ay talagang naging laman ng headlines ng maraming linggo. Pero bago yan ay pag-usapan muna natin si Brandon Ingram dahil isa siyang importanteng pyesa doon sa trade na yon. Si Ingram, mga kabasketball, ay out for the season na dahil meron siyang deep vein thrombosis sa kanyang right arm na yun pala ang naging dahilan ng kanyang shoulder injury. Mga kabasketball, ang deep vein thrombosis o DVT ay isang kondisyon na kung saan merong blood clot o pamumuo ng dugo sa isa sa mga deep veins ng ating katawan na usually ito ay nagaganap doon sa ating binti. Pero sa kaso ni Brandon Ingram ay sa balikat siya nagkaroon ng pamumuo ng dugo. Kaklaruhin ko lang mga kabasketball, ang deep vein thrombosis ay hindi lamang career-threatening. Ito ay life-threatening din mga kabasketball. Kaya importanteng maisaayos ito pero nagagamot naman daw ito sabi ng mga doktor. Kaya mas binabuti na ng Los Angeles Lakers na i-shutdown na itong si Brandon Ingram kesa naman na magdelikado pa ang kanyang buhay. Doon sa mga hindi nakakaalam, si Chris Bosh na dating kakampi ni LeBron James sa Miami Heat ay mayroong similar na karamdaman. Kaya mas minabuti niya na mag-early retirement na lang. Pero sana wag namang mangyari yon kay Brandon Ingram at maayos pa ng mga doktor itong kanyang kondisyon at patuloy siyang makalaro sa susunod na season. Kaya lang mga kabasketball, ang hindi magandang balita dyan ay maaring wala ng halaga si Brandon Ingram kung isasama siya sa trade kay Anthony Davis. Kasi mga kabasketball, kahit na i-clear yan ng mga doktor na maglaro, ay syempre kung ikaw naman yung team na tatanggap sa kanya sa trade, ay magdadalawang isip ka. Dahil walang makakapagsabing doktor na hindi na babalik yung pamumuo ng dugo. Kagaya nga kay Chris Bosh, na sa pangalawang beses na nagkaroon ng blood clot ay nag-retire na lang siya. Kaysa naman magdelikado pa ang kanyang buhay, give up niya na ang basketball. At isa pang hindi magandang balita para sa Los Angeles Lakers ay itong injury ni Lonzo Ball. Mga kabasketball, merong grade 3 left ankle sprain itong si Lonzo Ball. Mga kabasketball, ang ankle sprain ay mayroong 3 grado. At yung kay Lonzo Ball ay yung grade 3. Ibig sabihin, yun ang pinakamalala. Yun yung napunit na yung buong ligament ng kanyang ankle. Madali namang napapagaling ito mga kabasketball. Kaya lang, pagka pinag-usapan sa trade, ay merong mga team na tumatanggi sa ganitong klaseng player. Siguro kung nakapaglaro na si Lonzo after nung kanyang grade 3 na ankle sprain at napatunayan na niya na nakakagawa siya ng maayos. So anong magiging epekto nito mga kabasketball sa pakikipag-trade ng Los Angeles Lakers kay Anthony Davis? Parang si Kyle Kuzma na lang ang natitirang merong value sa ngayon. Dahil itong dalawa, si Brandon Ingram at itong si Lonzo Ball ay kailangan makabalik muna sa kanilang mga injury at patunayan muna na sila'y maayos na maayos bago sila tanggapin sa anumang trade. Kaya dahil dyan mga kabasketball ay lalong humirap ang summer sa trading season ng Los Angeles Lakers. Pero tignan lang natin kung ano ang mangyayari. Sulat lang ang inyong mga reaction or comments sa ibaba. Like or share this video and don't forget to subscribe to this channel. This is iSport Zone.